Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. December 26, lipas na ang Pasko at Happy New Year na sa inyo. Okay, hindi tayo nag-upload kahapon dahil Pasko nga. Pero nung 24, dalawang video naman ang in-upload natin. So, pilitin kong makapag-upload ngayon kahit isa lang. So, ayan. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang kahilingan ni Marju Piano. Okay, ang sabi ni Marju Piano ay, Tay Elmer, review po kayo ng CC75 pre-B-model kung gaano siya kaganda at katibay. Salamat po. Okay, so re-reviewin natin ito. At bago tayo pupunta sa ating topic ay gusto ko lamang magpasalamat at batiin kayo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Okay, sana ang bagong taon ay maging pagpapala sa bawat isa. At mag-ingat tayo sa ating mga paggamit ng ating mga firearms, maging responsible tayo. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at papasalamat lang ako sa ating mahigit na 38,600 na mga subscribers. Lalo tigit do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil tayo nga po isang charity vlogger. Kaya po ako gumawa ng YouTube channel ay para madagdagan yung ating mga tinutulungan na 6 na mga estudyante na mga anak na single parent. Kasi dati yan, 2, 3 lang ang kaya ko. So, maliit pang kinikita ng ating YouTube channel. Nasa 5,000 lang. Pero ang allowance ng ating mga estudyante kada linggo ay 1,000 ang bawat isa. So, 6,000 ang bumababa sa aking bulsa kada linggo. So, malaki pa ang kakulangan. Pero, okay lang yan dahil maganda naman ang kinikita ko dito sa ating kumpanya. Doon sa hindi pa nakakaalam, dito po ako nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range sa Kuwait. At 20 years na ako dito bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Kaya wag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng baril. At magtanong kung may binibinta pang mga pyesa o gamit. Okay, so pasasalamatan ko lamang yung ating mga sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan po ang ating GCash number. Baka meron pang gusto magpadala sa ating mga mahal na mga bata. At nabigyan ko na sila ng papasko. Okay, thank you very much. Shout out kay Alfredo Isidro or Desipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon Buy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, at ganyan din kay Conrado Ilulaylio at Junard Diaz. Merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Mr. Adrian. Ayan, at sana marami pang magpadala. Hindi naman po tayo tumitingin sa laki ng halaga, kahit ay barya-barya. Kung marami naman tayo, edi malaki rin ang magagawa niyan. So ayan, at gusto ko rin, bago ako makalimot, ay gusto ko lamang i-shout out yung bago nating subscribers na nag-message sa akin. Si Ismael Juanatas. Hindi ko mano. Juanatas. Okay, Ismael, thank you sa panonood mo na aking mga videos. At ganyan din kay Ellen Faler ng Lipa, Batangas. Yan yung mga nagbe-message sa atin para ma-shoutout. Okay, at doon sa iba pa, ay manood lang kayo at masya-shoutout din kayo. Okay, so puntahan na natin itong CC75. Okay, ang CC75 po ay isa sa matibay na baril. Siya po ay purong bakal. Purong bakal. Bakal ang kanyang slide at ang kanyang receiver. Okay? Ito pala ay CC75 SP01. Parang pulis Okay, ito 'yon. So wala pa akong model nung yung model na 'yon. Pero gagawan din natin ng videos 'yon. Ito lang muna yung freebie model. Okay, so ito lang muna ang ating ay gagawa ng video. Dahil yung nakaraan naman ay yung 45 caliber. So isa ito sa matibay na baril. Okay?
Pero anuman ang tibay, kung talagang matanda na ay nasisira din yan. Parang tao yan, tumatanda na. So ito yung isa namin sa mga matitibay na baril. Pero dapat, paano natin ito maingatan? Okay, ang kagandahan nito, kamukha din ng 45, ang front sight nito ay pwede ninyong palitan. Meron siya ditong pin. Okay? Pwede mo siyang palitan, modified. Ganon din ang rear sight. Pwede mo siyang lagyan ng red dot. Okay? At mapapalitan mo yan ng anumang gusto na sight ang gusto mong ilagay diyan. At ang kagandahan nito ay meron din siyang tinanggal ko na. Meron din siyang safety pin block. Okay, tinanggal na. At meron din siyang double action. Ibig sabihin, kahit siya ay may load at naka-hammer down, ay pwede mo siyang iputok ng double action. Okay? Ang kaibahan lamang nito sa 45, wala ito ditong pin na yung 45 kasi tumataas yung pin dito pag may chamber load. So malalaman mo siya kung may chamber. Ito wala. Okay? At matibay ang mekanismo niya dito. Ang hindi dito, ang unang masisira dito kalimitan ay yung trigger return spring. Yung trigger return spring ay napuputol. Ito yun, Ito yun, napuputol yung trigger return spring. Pero madali naman siyang gawin. Madali naman siyang gawin. At may video ako nito kung paano ikabit. Okay, ang kailangan lang ninyo ay itong spring wire. Spring wire na size mas maliit ito sa 1 mm. Okay, 0.8 mm. Maliit ng konti sa 1 mm. So ito lang ang kailangan ninyo. So gagayahin lang naman ninyo, gagano lang ninyo sa pako 'yon para makagawa kayo ng ganito. Okay? Yan ang sisira dyan. Madali lang naman gawin yan. Pero dapat ito ay huwag ninyong gagamitin ng walang shock buff. Dahil pag walang shock buff yan, ang masisira niyan ay itong, kasi yung kanyang slide stop ay dito nakakabit yan. So pag walang shock buff ito ay mapupwersa. Okay, mapupwersa ito at ito ay magka-crack. Okay, itong parte na ito. Ang isa pa ay itong kanyang slide stop ay mapuputol. Okay. Kaya ang ginagawa ko, pag naputol na yan, ay kasi minsan sa range ay gamit ng gamit, hindi alam, sira na yung shock buff, so napuputol. So, para gumawa na ako ng ganito, ito, number 5 na 10 mm na barina, tinatanim dyan, binutasan na yan, pagkatapos ay lalagyan ng pin dyan, o para magkamero lang kayo ng idea, at saka puputulin yan. Okay, puputulin yan, kasi ito matigas ito. Pag nilagyan ninyo ito ng ordinaryong bakal, balikot ng balikot. Okay, kada putok ninyo, magtutuwid kayo. So ayan, at ang isa pa dito ay sa katagalan nito, sa katagalan na gamit. Mag-ingat kayo na mag-chamber load kayo, tapos ibabagsak ninyo itong slide. Dahil ang nasisira kagad dito ay itong extractor. Ito. Mapapansin ninyo to ay nawala na yung kanyang parang kuko, yung pangkawit niya ng basyo. Okay? So, hindi na siya makakakawit ng basyo. So, magmamalfunction na yan. Wala na siya dyan. Pwede naman yan na i-rebuild ninyo sa acetylene, tapos gumamit kayo ng spring wire, yung magagaling mag-welding, nawi-weldingan yan, nare-rebuild yan. Pagkatapos ay kurtihin ninyo, kunin ninyo yung dating yung dating hugis niya. Dapat makuha at may fitting. Dahil kung hindi niyo makukuha, mag-fail ito to eject. May iwan yung bala sa chamber. Okay, so ito ang ingatan ninyo. Wag na wag kayong mag-chamber load ng manual.
kinakailangan lahat papadaanin ninyo sa magazine dahil ang basyo pag hindi ninyo pinadaan sa magazine ay direktang babangga yan sa dito sa extractor, babanggain niya yung extractor. Pero kung yan ay sa magazine, dadaan yan dito sa ilalim yan, susuksok muna pag yan, hindi yung kamukha ng meron ng bala sa chamber, babanggain ng extractor itong puwit ng basyo ng bala. So pag nasa magazine, dadaan yan doon sa ilalim, dito magdadaan yan, pataas na ganun, pag ganun. So, yun ang iingatan. Kahit anong baril, yun ang advice ko. At ang isa pa, ay maganda ang baril nito dahil parang sa 45, ang lock niya nandito. Okay, nakalock siya dyan. Ito, nakalock siya dyan, parang 45, may ganyan din yung 45. Yung pinaka-locking block niya yan. Nakalock siya. Pag siya ay naka-close, ay nakalock ang barrel niya. Okay? Diyan siya naglalak. Diyan siya naglalak. Kaya yung nagtatanong sa akin na normal ba na may kalug ang barrel. Pag yan ay naka-close, dapat yan ay walang kalug, dapat nakalock yan. Pero kung yan ay naka-open na slide yan, talagang may kalug yan. Kakalug talaga yan. Kasi hindi siya nakalock. Yan ang purpose nitong mga lock na to. Ito. At ito ang nagko-control din ng malakas na sipa dahil nakalock siya. Okay? Para din yung spring niya ay hindi masyadong matigas. Dahil kung masyadong matigas yung spring, nahirap ikasa. Ito yung nag-ano sa kanya, naglalak. So ayan lang ang masasabi ko. At ang isa pang kagandahan nito ay 15 siya. 15 ang kanyang high capacity siya. At yun lang ang gagawin ninyong pag-iingat diyan. Para kahit sa anong baril, ganun din ang pag-iingat. At kung maari ay naturo ko naman kung paano paglilinis ay nasa ayos lagi ang paglilinis. At kinakailangan din ay may langis dati, may langis itong railing, basa ng langis. Maganda rin ang motor oil, mas mura pa. Babasain lang ninyo ng yan. At ang kinagusto ko pa dito, mahaba ang railing niya. Ito ang haba ng railing niya kahit sa slide. Kahit sa ang haba ng railing niya. So hindi basta-basta kakalug ang slide. Yun ang kagandahan nito. Yung iba kasi, kapiraso lamang yung railing niya. So, yun ang isang kagandahan nito. Na nito. Ng baril na ito. Ang tinitingnan ko sa mga baril yung parang 45 din. Ito nga mas mahaba pa ito sa sa 1911 Pagka ganyang kahabang slide, hindi basta-basta ang railing ng slide at receiver. Umpisa dito sa dulo hanggang dito sa ay naka-railing siya. So hindi siya basta kakalog itong kanyang slide dahil nga mahabang railing niya. Basta't lalagyan lang ninyo na langis para yung friction niya ay mabawasan. Okay, so yan ang ang katangian ng Pero hindi ko sinasabi na hindi ito matibay. Ito ay isa sa matibay namin baril. Nasisira, walang matibay na baril pagka talaga dumating na doon sa kanyang oras ng pagkasira sa kagamit. Ito ay ginagaranti ako ito na nasa 30,000 ang naiputok na nito. Itong baril namin. Kasi nga ang baril dito, ang bala sa amin na pinakang minimum sa 9mm pa lamang ay 2,000 rounds ang naubos namin sa 9mm pa lamang. So ganyan kadami ang mga customer na pumuputok sa aming range. So ayan, at kung meron pa kayong alam, ang isa pang maganda nito yung kanyang release button. Siya, naka-protrude siya. Okay, hindi siya masyado nakalubog. Kaya maganda ang pagre-release ng nito.
magandang pagre-release ng magazine. Okay? Madaling i-release ang magazine nito. Dahil nga maganda yung kanyang release button. Okay, so ayan, kung meron pa kayong nalalaman tungkol dito sa baril nito, welcome ang inyong mga comment. Kung ako may nakalimutan, pakidagdagan na lamang. At ang parts nito ay available. May mga parts ito na pampalambot ng mga trigger, may nabibili diyan ng mga parts nito. So, yan lang ang masasabi ko dito sa modelo na to. At yung ibang model ay sa iba pa nating araw ma-review. Okay? So, hanggang dito na lamang ang ating videos. Mag-comment lang kayo kung may mga ganito kayong baril, kung ano inyong mga karanasan. Ako, ang lagi kong sinasabi ay hindi ako pwedeng mag-comment nang hindi ko naranasan. Laging sa experience ako nagbabase. Dahil itong baril na ito, kilala ko na ito dahil 20 years na ako dito. Ito yung mga sinauna namin baril. Okay? Lahat ng baril, siguro ang mga sira namin baril doon, daang piraso na. Yung mga nakagarahe na, yung talagang inabot na sa pagtanda. Yung kutang-kuta na. Okay, hindi ko muna nasira ang isang baril ay mahuna. Nasira yan dahil sa sobrang gamit na. Talagang bugbog na. Okay, isa pa. Napuputol din ang firing pin. Pero napapabricate naman ito, ang firing pin ito, napapabricate naman. Nagagawa kung wala kayong mabiling original, o yung tinuro ko sa inyo na punta kayo sa machine shop, tinuro ko sa inyo na materialis, panoorin ninyo. So ayan, mas maganda kasi yung pinapanood ninyo yung lahat ng mga videos para hindi lamang yung sa isang topic kayo nakatuon. May maidadagdag pa kayo dyan. Hindi ko lang pwedeng pahabain pa ito. Hanggang 20 minutes lang ang aking videos. So, okay, hanggang dito na lamang. At isa-shout out ko lamang yung mga naging natin, top commenters. Okay, ito sa ating community spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, nandito si Raymond Vincent Cayetano. Okay, meron siyang 39 na mga engagement. Ayan. Si Danilo Provincia. Okay? Meron siyang 19 na engagement. At si Hansel Evangelista. Okay. Shout out sa mga One Gun Pilipinas Bulacan chapter. Yan, sa panguna ni Hansel Evangelista. Alam ko marami akong subscribers dyan. Thank you sa inyo. At ganyan din si Joey Jose, napasama sa 6 lang ang kanyang engagement. At hindi mawala-wala yung ating muse na mechanic girl. Yan, si Miss Chinchin Gutierrez ng Baguio. Ang aking idolo na bukod sa magaling na mekanika dahil babae nga. Bilib ako sa mga babaeng may skill. Okay? At ngayon siya ay natuto ng maging gunsmith. Okay, siya rin ang kauna-unahang babae na naging subscribers ko na napaka-interesado sa baril. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana mag-comment lang kayo kahit anong comment. Kontra man yan, kung hindi kayo pabor do sa sinasabi ko, okay lang yan. Wala lang tayong below the belt. Kung meron kayong ibang experience, okay lang din yan. O mga military, okay, welcome kayo sa ating YouTube channel. At pagtulong-tulungan natin, mag-comment kayo para ma-share din natin yung ating mga experience sa iba. Huwag tayong maging madamot. At huwag tayong magkontra-kontrahan. Kung yun ang inyong experience ninyo. Itong experience ko. Kaya hindi ako nakikipagdebate, hindi tayo gumawa ng YouTube channel para makipagmagaling, sabing magaling tayo. Hindi po tayo magaling, marunong lamang. Yan ang palagi kong sinasabi. Okay, maraming salamat sa inyo. Sa muli, Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo. Thank you very much. God bless us all.